Mayroon ding kaibigang salo mo sa pagkain, ngunit babayan ka sa oras ng kagipitan. Sa kasaganaan, didikit siya sa iyo na parang anino. Uutusan niya pati ang mga katulong mo, ngunit sa kasawi ay babayaan ka niya. Pagtataguan ka at di mo na siya makikita. Lumayo ka sa kaaway at mag-ingat ka sa kaibigan. Ang matapat na kaibigay parang matibay na kanlungan. Kapag nakatagpo ka ng tulad niya ay para kang nakahukay ng kayamanan. Walang kasing halaga ang matapat na kaibigan. Hindi siya matutumbasan ng gaano mang salapi. Ang matapat na kaibigay parang gamot na nagbibigay buhay at siya'y matatagpuan lamang ng mga may paggalang sa Panginoon. Ang may paggalang sa Panginoon ay makakatagpo ng tapat na kaibigan. At ang mga kaibigan niya ay tulad niyang may paggalang sa Panginoon. Anak, kung nais mong maglingkod sa Panginoon, humanda ka sa mga pagsubok. Maging tapat ka at magpakatatag, huwag kang masisiraan ng loob sa panahon ng kasawian. Manalig ka sa Panginoon at huwag kang lalayo sa Kanya, upang ikaw ay parangalan sa katapusan ng iyong buhay. Hello po sa inyong lahat. Ngayong gabi, bago po tayo matulog, gusto ko muna po kayong basahan ng Tagalog Bible verse galing sa Ecclesiastico. Papuri sa karunungan. Mula sa Panginoon ang lahat ng karunungan, at iyon ay taglay niya magpakailanman. Sino ang makakabilang ng buhangin sa dagat, o ng patak ng ulan, o ng mga araw, o sa panahong walang pasimula o walang katapusan? Sino ang makakasukat sa taas ng langit o sa lawak ng lupa? Sino ang makakaarok sa karagatan? At sino ang makakasaliksik sa karunungan? Bago palikhain ng alinmang nilalang, nalikha na ang karunungan, at ang tunay na pagkaunawa bago pa nagsimula ang mga panahon. Kanino ipinahayag ang simula ng karunungan? At sino nakakaalam ng kanyang pamamaraan? Iisa lamang ang talagang marunong. Dapat tayong gumalang na may paghanga sa harap ng kanyang luklukan. Ang Panginoon ang lumikha ng karunungan. Kinilala niya ang kahalagahan nito at ibinuhos niya ito sa lahat ng kanyang nilalang. Binahagi na niya ng karunungan ang lahat ng tao. Ngunit higit na masagana ang kaloob niya sa mga umiibig sa Kanya. Kung may paggalang ka sa Panginoon, magkakamit ka ng karangalan at kasiyahan. Mapuputungan ka ng tuwa at kagalakan. Ang magparangal sa Panginoon ay nagdudulot ng kaligayahan at tuwa. Nagkakaloob ng buhay na mahaba at maligaya. Ang may paggalang sa Panginoon ay sasagana sa bandang huli. Pagpapalain siya sa oras ng kamatayan. Ang paggalang sa Panginoon ay simula ng tunay na karunungan. Sa sinapupunan pa ng inay kasama na siya ng mga tapat. Nanirahan siya sa gitna ng mga tao mula pa noong una at magtitiwala sa kanya ang mga susunod na salinlahi. Ang may paggalang sa Panginoon ay siyang nagkakamit ng pinakamataas na karunungan. Mag-uumapaw sa kanila ang kanyang masaganang bunga. Pinasasagana niya sa mabubuting bagay ang kanilang tahanan. Pinupuno niya ng masaganang ani ang kanilang mga kamalig. Ang paggalang sa Panginoon ay magandang bulaklak ng karunungan na nagdudulot ng kapayapaan at kalusugan. Namamahagi siya ng kaalaman at ganap na pagkaunawa. Ang nagpapahalaga sa kanya ay kanyang pinaparangalan at pinagiging tanyag. Ang paggalang sa Panginoon ay siyang ugat ng karunungan, at ang mga sanga naman nito ay mahabang buhay. Pagtitimpi sa sarili. Ang marahas na galit ay laging walang katuwiran. Mapapahamak ang tao sa sandaling padasya sa kanyang galit. Maghintay ka at magtimpi, at sa huli ay hindi mo ito pagsisisihan. Huwag kang magsalita hanggang hindi napapanahon. Pagkatapos igagalang ng lahat ang iyong katalinuhan.
Ang karunungan at ang paggalang sa Diyos. Ang karunungan ay may magagandang aral na iniingatan, ngunit ang makasalanan ay nasusuklam sa kabanalan. Sundin mo ang kautusan kung nais mo ng karunungan. Ito'y masaganang ipagkakaloob sa iyo ng Panginoon. Ang paggalang sa Panginoon ay karunungan at kaalaman. Nalulugod siya sa matapat at mababang loob. Huwag mong itatakwil ang paggalang sa Panginoon. Huwag kang dudulog sa Kanya ng di tapat sa loob. Pag-ingatan mo ang iyong pananalita at huwag kang magkukunwari sa paningin ng mga tao. Huwag kang magmamataas, baka ka bumagsak at sukdulang mapahiya. Ihahayag ng Panginoon ang iyong mga lihim at hihiyain ka niya sa harap ng madla sapagkat tumulog ka sa Kanya ng walang paggalang at ang puso mo'y puno ng pandaraya. Katapatan sa Diyos. Anak, kung nais mong maglingkod sa Panginoon, humanda ka sa mga pagsubok. Maging tapat ka at magpakatatag, huwag kang masisiraan ng loob sa panahon ng kasawian. Manalig ka sa Panginoon at huwag kang lalayo sa Kanya, upang ikaw ay parangalan sa katapusan ng iyong buhay. Tanggapin ng anumang ipagkaloob niya sa iyo. Tiisin mo ang kabiguan kahit ano ang mangyari. Kung ang ginto ay dinadalisay sa apoy, ang banal ay sinusubok ng Panginoon sa apoy ng paghamak. Magtiwala ka at tutulungan Kanya. Mamuhay ka sa katuwiran at umasa sa Kanya. Kayong may paggalang sa Panginoon, maghintay kayo ng Kanyang habag. Huwag kayong lalayo sa Kanya nang hindi kayo mapahamak. Kayong may paggalang sa Panginoon, magtiwala kayo sa Kanya at siguradong tatanggap kayo ng gantimpala. Kayong lahat na may paggalang sa Panginoon, umasa kayo sa Kanyang pagpapala. Asahan ninyo ang Kanyang pagkahabag at kagalakang walang hanggan. Tingnan ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno. May nagtiwala ba sa Panginoon at nabigo? May nanatili bang naglilingkod sa Kanya na Kanyang pinabayaan? May tumawag ba sa Kanya na hindi niya dininig? Sapagkat maawain at mapagpatawad ang Panginoon. Pinatatawad niya tayo sa ating kasalanan at inililigtas sa kagipitan. Kawawa ang mahihinang loob at mga tamad, kawawa ang makasalanang mapagkunwari. Kawawa ang mahihina ang loob, ayaw nilang magtiwala, kaya hindi naman sila tatangkilikin. Kawawa kayong mga nawala ng pag-asa at ayaw na makibaka, anong gagawin ninyo kapag pinarasahan kayo ng Panginoon? Ang mga may paggalang sa Panginoon ay di sumusuway sa Kanyang utos. Ang mga umiibig sa Kanya ay namumuhay ayon sa Kanyang kalooban. Ang mga may paggalang sa Panginoon ay nagsisikap na siya ay bigyang lugod. Ang Kanyang kautusan ang umiiral sa buhay ng mga umiibig sa Kanya. Ang mga may paggalang sa Panginoon ay handang maglingkod sa Kanya. Nagpapakababa sila sa Kanyang harapan. Sabi nila, ipinagkakatiwala natin ang ating buhay sa Panginoon sa halip na sa mga tao, sapagkat kapantay ng Kanyang kamahalan ang Kanyang habag. Ang kababaan ng loob. Anak, maging mapagpakumbaba ka sa pagtupad ng tungkulin at mamahalin ka ng mga malapit sa Diyos. Habang ikay dumadakila, lalo ka namang magpakumbaba, sa gayo'y kalulugtan ka ng Panginoon. Sapagkat kahanga-hanga ang kapangyarihan ng Panginoon at dinadakila siya ng mga nagpapakumbaba. Huwag mong hangaring maunawaan ang mga bagay na lampas sa iyong kakayahan. Huwag mong saliksikin ang hindi mo kayang malaman. Sundin mo ang kautosang bigay sa iyo ng Panginoon. Huwag mong pagkaabalahan ang inilihim niya sa iyo. Huwag mong pakialaman ang di mo saklaw, sapagkat marami sa mga itinuro sa iyo ay lampas sa pangunawa ng tao. Maraming naliligaw dahil sa kanilang pabigla-biglang hatol. Napilipit ang kanilang isipan ng kanilang maling palagay. Ang matigas ang ulo'y daranas ng pasakit, sa bandang huli, ang mahilig sa panganib ay ipapahamak nito. Ang matigas ang ulo'y laging nasusubo sa ligalig. Ang nawiwili na sa kasalanan ay palaging magkakasala. Walang katapusan ang kapighatian ng palalo. Nag-ugat na ang kasamaan sa kanyang puso. Pinahalagahan ng matalino ang mga talinhaga. Nakikinig ang marunong pagkat nais niyang matuto. Ang pagtulong sa mararita. Kung ang tubig ay pumapatay ng apoy, ang pagkakawang gawa
ay pumapawi ng kasalanan. Ang gumagawa ng mabuti sa kapwa ay naghahanda para sa kinabukasan, sapagkat siya naman ang nagipit, mayroon siyang masasandalan. Anak, huwag mong aalisan ng ikabubuhay ang mahihirap, at huwag mong paghihintayin ang nangangailangan. Huwag mong dudustain ang nagugutom, at huwag mong gagalitin ang taong nasa mahigpit na pangangailangan. Huwag mong dadagdagan ng suliranin ang taong masama ang loob, at huwag mong ipagpaliban ang pagtulong sa maralita. Huwag mong tatanggihan ang hiling ng nasa kasawian. Huwag mong tatalikuran ang taong dukha. Huwag mong iiwasan ang nangangailangan. Huwag mo siyang bibigyan ng dahilang sumpain ka. Kung sumpain ka niya sa gitna ng mapait niyang karanasan, di rin ginangmay kapal ang kanyang dalangin. Sikapin mong kalugdan ka ng lipunan, igalang mo ang mga may kapangyarihan. Pakinggan mo ang daing ng maralita, sagutin mo siya ng banayad at payapa. Iligtas mo ang naaapi sa kamay ng mga api, at magpakatatag ka kapag ikaw ay humahatol. Maging isa kang ama sa mga ulila, bigyan mo ang mga byuda ng tulong na hindi na maidulot ng yumaong asawa. Aariin kang anak ng kataas-taasang Diyos, at iibigin ka niya ng higit pa sa pag-ibig ng isang ina. Pagtitiwala sa sarili. Gawin mo ang lahat sa tamang panahon at umiwas kang lagi sa masama. Huwag mo nga hamakin ang iyong sarili. Ang kababaang loob ay kapuri-puri at marapat igalang, ngunit ang paghamak sa sarili ay kasalanan. Huwag mong bayaang pagsamantalahan ka ng iba. Huwag mong ipahamak ang iyong sarili dahil sa di pagtatanggol sa iyong mga karapatan. Huwag kang mag-atubiling magsalita kung napapanahon, at huwag mong itago ang iyong karunungan. Ang karunungan ay nakikilala sa pananalita. Ang pinag-aralan mo ay makikilala sa iyong pangungusap. Huwag kang magsasalita laban sa katotohanan, at huwag mong kalilimutang marami kang di nalalaman. Huwag mong ikahihiyang ipahayag ang iyong mga kasalanan, hindi mo mapipigilan ang agos ng ilog. Huwag kang paiilalim sa hangal, at huwag mo namang kakilingan ang makapangyarihan. Ipakipaglaban mo ang katotohanan hanggang kamatayan, at ipaglalaban ka ng Panginoong Diyos. Huwag kang pabigla-bigla sa pananalita, o huwag ka namang babagal-bagal sa paggawa. Huwag kang mag-asaliyon sa iyong tahanan, at huwag kang magmalupit sa iyong mga katulong. Huwag laging nakabuka ang palad mo para tumanggap, ngunit huwag ding nakakimkim ng mahigpit kapag napapanahong magbayad. Ang labis na pagtitiwala sa sarili. Huwag kang manalig sa iyong kayamanan, at huwag mong sabihing wala na akong kailangan. Huwag kang padadala sa labis na hangarin na makamtan lamang ang gusto'y gagawin ang lahat. Huwag mong sabihing wala kang kinikilalang kapangyarihan, sapagkat darating ang panahong paparusahan ka ng Panginoon. Huwag mo ring sabihin wala namang nangyari sa akin matapos akong magkasala, dahil ang Panginoon ay hindi madaling magalit. Huwag kang masanay sa paggawa ng kasalanan, dahil sa pag-asang lagi kaniyang patatawarin. Huwag mong sabihin walang katapusan ang kanyang habag. Patatawarin niya ako, gaano man karami ang aking kasalanan, sapagkat kung siya marunong maawa, marunong din siyang magalit, at ang kanyang galit ay nakatuon sa mga makasalanan. Magbalik loob ka na agad sa Panginoon. Huwag mong ipagpabukas ang pakikipagkasundo sa Kanya, sapagkat biglang darating ang araw ng paghihiganti at mamamatay ka sa Kanyang pagpaparusa. Huwag kang manalig sa kinamkam mong kayamanan, sapagkat hindi mo ito papakinabangan sa araw ng kapighatian, katapatan at pagpipigil sa sarili. Huwag mong basta-basta pagbigyan ang lahat, at huwag kang sumang-ayon sa bawat sabihin ni naman. Ganyan ang gawa ng mga taong sinungaling. Magpakatatag ka sa iyong mga patakaran, at panindigan mo ang iyong sinabi. Lagi kang manabik sa pakikinig, at maging maingat ka sa pagsagot. Kung nauunawaan mo ang pinag-uusapan, sumagot ka. Ngunit kung hindi, itikom mo ang iyong bibig. Ang pananalita ay maaaring ikarangal o ikapahiya. Ang dila ng isang tao ay maaaring ikapahamak niya. Huwag kang pabalitang isang tsismoso, at huwag kang magkakalat ng balitang makakapinsala sa sinuman. Kung paanong ang mga magnanakaw ay mapapahiya, ang sinungaling naman ay kamumuhian. Pag-ingatan mong huwag magkulang sa malaki o maliit mang bagay, at huwag kang maging kaaway, sa halip ay manatiling isang kaibigan. Ang kasiraang puri ay nagdudulot ng kahihiyan at pagkawala ng tiwala,
na siyang marapat sa isang makasalanang sinungaling. Huwag kang patatangay sa matinding alab ng damdamin. Baka suwagan ka niya na parang turong baliw, o baka ubusin niya ang mga dahon mo at sirain ang iyong bunga at maiwan kang parang tuyot na punong kahoy. Ipapahama ka ng iyong masasamang pagnanasa hanggang sa pagtawanan ka ng iyong mga kaaway. Ang pakikipagkaibigan. Ang magiliw na tinig ay nakakaakit ng maraming kaibigan at ang matamis na pananalita ay susuklian ng magandang sagot. Makipagbatian ka sa maraming tao, ngunit isa lamang sa 1,000 ang hihingan mo ng payo. Bago ka makipagkaibigan kanino man, subukan mo muna siya at huwag mo siyang pagtitiwalaan agad, sapagkat may mga kaibigang mapagsamantala na di mo maaasahan sa oras ng pangangailangan. May kaibigang hindi nagtatagal at naging kaaway mo at ibubunyag pa niya ang pagkakagalit ninyo, palalabisin ka pa niyang kahiya-hiya. Mayroon ding kaibigang salo mo sa pagkain, ngunit babayan ka sa oras ng kagipitan. Sa kasaganaan, didikit siya sa iyo na parang anino. Uutusan niya pati ang mga katulong mo, ngunit sa kasawi ay babayaan ka niya. Pagtataguan ka at di mo na siya makikita. Lumayo ka sa kaaway at mag-ingat ka sa kaibigan. Ang matapat na kaibigay parang matibay na kanlungan. Kapag nakatagpo ka ng tulad niya ay para kang nakahukay ng kayamanan. Walang kasing halaga ang matapat na kaibigan. Hindi siya matutumbasan ng gaano mang salapi. Ang matapat na kaibigay parang gamot na nagbibigay buhay at siya'y matatagpuan lamang ng mga may paggalang sa Panginoon. Ang may paggalang sa Panginoon ay makakatagpo ng tapat na kaibigan. At ang mga kaibigan niya ay tulad niyang may paggalang sa Panginoon. Medyo gabi na po dito, kaya kailangan nating matulog. Comment lang po sa baba kung gusto niyo pa pong magbasa ako ng mga Bible verse. At kung natuwa po kayo sa video, please don't forget to like. At kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, ay please don't forget to subscribe. And click the bell button para po sa mga bagong video na aking i-upload. Maraming salamat.